Hello, mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw ng mga taga-subaybay at mga ginigiliw ng mga viewers at lalo na po sa mga nag-subscribe dito po sa aking channel. Sa araw na ito ay makakakuha po kayo ng isang inspirasyon sa akin dahil nandito po ako para hindi magpasiksi, magpakaganda ng katawan, kundi paghahandaan ang darating na sakuna. Nandito po ako upang kumilos, mabilis tumakbo dahil paghahandaan po natin ang mga sakunang darating. Pag mabilis po tayong kumilos, maaari tayong tumulong sa mga dapat tulungan. Mga minamahal na mga viewers at lalong-lalo na po sa hindi pa po nakasubscribe dito po sa aking channel, pakisubscribe po para po marami pong makapanood sa video ito. Ihalin tulad po ito ang aking mga videos mga video ito ay patungkol sa mga sakunang darating. Hindi po mangyayari ang sakunang ito kapag ang tao ay seryoso at isa-puso ang pagdarasal. Kaya po malapit ng palapit ang sakuna, palapit na durugin ang mundong ito. Dahil isa lang po ang lumikha, kundi ang ating Panginoong Diyos. Marami pong tao na nagdarasal, pero hindi po sila nagtitiwala sa kanilang mga dasal. Dahil marami pong tao pagkatapos na magdasal ay nagsasalita pa po sila ng masasama, nagmumura. Kaya po sobra pong galit na po ang Panginoon at kalikasan dahil kagagawan lang po ito ng mga tao sa buong mundo. Kaya po iyaanyayahan ko po ang mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe po para marami pong makapanood sa video ito. Ngayon po, umpisahan po natin. Kailangan po, pag kayo po gumamit nito, huwag niyo pong bibiglain. Kasi po, mapapagod lang po kayo. Unang-una po, step by step po, kailangan po dahan-dahan. Lalo-lalo na po sa mga taong first time. At kung wala man po kayo nito, ay pwede po kayong
tumakbo sa kalsada. O di kaya tumakbo kung saan niya gusto. Kailangan po, handaan po, huwag niyo bibiglain. Huwag niyo mamadaliin na kayo bumilis. Kailangan po dahan-dahan. Tingnan niyo po ang mga nangyayari sa Pilipinas. Sobra na po ang ginawa ng mga nanungkulan sa gobyerno. Pati po ang kalikasan ay nagagalit na rin sobra. Hindi lang po tao ang nagagalit sa ginawa ng nanungkulan sa gobyerno. Wala pong ibang pwedeng sisihin ang mga nangyayari sa Pilipinas, kundi ang ating presidente. Ang ating presidente po ay siya lang po ang makagawa ng tama na nangyayari sa mga gobyerno. Siya lang po ang makakontrol. Siya lang po ang makagawa ng tama. Dahil ang ating presidente ay nagpadaig sa diablo. Ang ating presidente po ay pinagkakarian ng masasama. Pinagkakarian ng diablo. Kaya nagkaganyan po ang ating presidente. Kaya po ang ating bansang Pilipinas ay malapit na pong wasakin. Dahil ito po ay kagagawan lang po ng tao. Isang tao ang gumawa ng kasamaan lahat. Pati mga inosenteng tao, inosenteng walang kalam-alam ay madadamay. Mga imersyon sa kabataan na susunod sa yapak, madadamay sila. Yung sinisilang pala na walang kalam-alam sa mundo ay nadadamay. Hindi man lang nila maranasan ang sarap mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi man lang nila mapapaghandaan ang mga pangyayari. Kaya po, inanayahan ko po ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. O inanayahan ko po ang mga tao sa buong mundo na mag-isang magmahalan. Sinusunod ang aking pagdarasal. Dahil ang pagdarasal po ay yun po ang makaligtas sa atin. Hindi po mangyayari ang mga sakuna kung ikaw po'y lubos na nagdarasal. Iwasan po o tanggalin niyo po sa inyong puso at isipan ang galit. Patawarin niyo po ang lahat ng tao. Patawarin niyo po ang taong inyong kinahamuyan. Bigyan niyo po ng masaganang isipan o tibok ng inyong puso upang tayo'y
handa sa mga dasal na ating gagawin. Dahil yan po ang kailangan ng Panginoong Diyos upang hindi niya gawin na lulugin ang ating mundo. Dahil sabi ng Panginoong Diyos, lahat po tayo dito sa buong mundo ay iisa. Lahat po tayo dito sa ibang lupa na kumikilos ay lahat po magkakapatid. Dapat po tayo, hindi tayo magkaaway-away. Dahil yung pira na ninakaw o pira na iyong ipon, kahit gaano pa yan kadami, hindi mo madadala yan. Hindi mo magagamit yan sa panahon na wasakin ng Panginoong Diyos ang mundo. Kaya po, nandito po ako. Dahil ramdam ko po, ilang buwan na lang, ilang taon na lang, hindi ko po alam, Diyos lang po may alam. Pero ramdam ko po na malapit ako wakasan ang mundong iba. Kaya po, naghahanda po ako. Gusto kong bumilis, kumilos. Hindi po ako nandito upang magpapasiksik. Kundi kaya ay magpapaingit dito po sa social media. Nandito po ako para makuhanan ng inspirasyon doon po sa mga nanonood o sa mga minamahal po mga subscriber dito po sa akin. Yanyayahan ko rin po kayo na kayo po'y mag-exercise. Gawin niyo po ito araw-araw. Huwag po ninyong unahin ang pagbubuhat. Dahil ang pagbubuhat po ay sasakit lang ninyong katawan. Unahin niyo po ito, ang treadmill na ito. Dahil ito po ang nagbibigay ng pagpahaba ng hangin na hindi kayo napapagod. Sa bansang Pilipinas, mga viewers, sobrang tagal po ang paggulo sa natin. Sa ibang bansa, naayos agad, kagaya ng Indonesia, naayos agad nila doon ang kanilang problema. Pero dito, sa ating bansang Pilipinas, ay hindi naayos dahil naghari ang diablo. Pinagkaharian ng diablo ang ating presidente. Kaya pag nagsalita siya, parang wala siya sa sarili. Alam mo po, ang ating presidente ay mabait, pero pinagkaharian siya ng diablo. Kaya po, sobrang galit na po ang kalikasan
ramdam po natin kung ano mangyayari. Ang paglindol sa Bugo Cebu, City of Bugo Cebu, unang hinagupit ng kalikasan, unang hinagupit ng Diyos. Dahil sa Bugo ay marami pong nakalimot, nasambahin, bigyan ng oras ang ating Panginoon Diyos. Marami pong nakalimot at nagdasal man, pero hindi sineryoso ang kanilang pagdarasal. Nandoon pa rin ang pagsasalita ng masasama. Kung ikaw po ay magdarasal, iwasan po ninyo na magsalita ng masasama. Iwasan niyo po ang mga gawain masasama. Lahat po ng masasama dapat huwag niyong gawin kapag kayo po'y nagdarasal. Dahil po, yan po ang gusto ng Panginoon Diyos. Marami po mga religious na hindi po seryoso sa kanilang pagdarasal. Marami po sobrang dami. Bakit po nangyayari ang mga sakuna kung ang religious ay sulit na naglilingkod sa Diyos? Dahil ang Diyos ay ang laki ng kanyang mata, ang laki ng mundo. Pero ang Diyos ay nag-iisa lang. Pero nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao sa buong mundo. Kaya ito, pagkahandaan po natin, mga minamahal na mga viewers at subscribers. Sana po inyong ma-share ang video nito para makuhanan po ng inspirasyon doon po sa ibang mga nanonood. Nandito po ako upang hindi magpasiksi ng katawan. Nandito po ako para kumilos. Dahil pag dumating na po ang sakuna, maaari po tayong tumulong sa mga dapat tulungan. Kailangan po step by step po ang bilis ng treatment. Huwag po pong magbigay. Doon po sa mga ibang mga nanonood, mga viewers, kung wala po kayo dito, ay pwede po kayo tumakbo sa kalsada at kung saan man yung gusto tumakbo. Kailangan po natin bumilis ang ating kilos at kailangan mahaba ang ating tanim. Dahil paghahandaan po natin ang sakuna ang darating. Hindi lang po sa Pilipinas makaranas ng sakuna, kundi buong mundo. Wala pong exempted na lugar, kundi lahat po ay wasakin ng ating Panginoon Diyos dahil naglipana ang tao hindi seryoso sa pagdadasal.
niyo na naunawakan at naiintindihan ang aking mga sinasabi dito sa aking channel. At ulitin ko po, mga viewers, nandito po ako, hindi magpapasiksik, kundi nandito po ako upang bumilis ang aking kilos at bumaba ang hangin at hindi mapapagod. Dahil pinakahandaan ko po ang sakunang darating. At palagi nagdarasal sa Panginoon at sulit na nagdarasal sa Panginoon. At hindi ko sinasabi na ako po'y makaligtas. Pero ginagawa ko ng tama ang pagdarasal. Iwasan ang mag-isip ng masama. Iwasan ang magsalita ng masama. Iwasan ang gumawa ng masama. Dahil yan po ang ayaw ng Panginoon Diyos. Gusto yan. Kung ikaw ang gumawa ng masama, gusto ko yan ng Diablo. Madali akong kapitan ng Diablo kung madalas akong gumawa ng masama. Kagaya po ang nangyari sa ating presidente na nagpapadala sa mga Diablo na nakapaligid sa kanya. Nakikinig po sa Diablo ang ating presidente. At hindi lang po yan. Lahat po ng tao sa mundo ay hindi po eksente sa mga sakunang ulan. Lahat po, lipunin po niya ang mga masasama. Kaya po, may panahon pa po na tayo'y magbago. Handa po natanggapin ng Diyos ang ating mga patawad sa Kanya. Pag tayo po'y humingi ng tawad, atin po sa puso ko. Huwag na po natin kalimutan. Ilagay po natin sa ating isipan na huwag mangyari ang sakuna. Paano po ito hindi mangyari? Dahil napakadami po ang masasama sa ibabaw ng mundo. 10% lang po. 10% lang ang mabuti sa buong mundo. 90% ang masasama. Kaya nangyayari ang mga sakuna sa bawat lugar na gustong parusahan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan, mga minamahal na viewers, huwag po kayong mag-isip tungkol sa akin. Huwag po kayong mag-isip sa inyong narinig sa akin. Huwag po akong husgahan kung ano po ang aking mga sinasabi. Nandito po ako para po i-share sa inyo na kayo po'y paghahandaan sa kuna. Dahil hindi na po ito mapipigilan. Dahil ang tao po ay tuloy-tuloy pong gumawa ng kasamahan. Pati ang kalikasan nagising na rin sa kasamaan ng tao. Sobra na po.
Kailangan po seryoso na po tayo. Pag tayo po mabilis na po tumakbo dito sa treadmill na ito. Dahil pag salita ako ng salita ay ma-out-balance po. Kaya focus na po sa inyong mga ginagawa.
mga nanonood ng mga viewers, tapos na po tayo sa treadmill na ang aking ginagawa. Ngayon, ito na naman ang ating gagawin. Pero hanggang dito na po ang aking video. Pinanyayahan ko po yung hindi po nakapag-subscribe dito sa kanila. At kagaya po na aking sinasabi na una, ay hindi po ako nandito upang magpapasiksi ng katawan. Nandito po ako para bumilis ang kilos kasi pinaghahandaan ko ang sa panong darating. Kaya kayo, paghahandaan mo din kagaya na ginagawa ko. Hanggang sa huli po ng ating pagkikita. Hanggang sa huli. Maraming salamat po. At siyempre po, kung inyong nagustuhan ang video ito, pakilike po.